Marjorie Barreto may emosyonal na mensahe matapos mabaygo sa eleksyon. Matapos ang kanyang pagtakbo bilang konsehal sa unang distrito ng lungsod ng Caloocan, hindi pinalad na manalo si Marjorie Barreto sa nakaraang halalan. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa mahigit 112,000 na botanteng nagtiwala at bumoto sa kanya. Sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang social media, pinili niyang maging mahinahon at magpasalamat sa mga sumuporta sa kanyang kandidatura. Si Marjorie Barreto ay isang kilalang aktres at dating politiko na nagsilbi bilang konsehal ng Caloocan mula 2007 hanggang 2013. Matapos ang kanyang termino, nagdesisyon siyang magpahinga mula sa politika at magtuon ng pansin sa kanyang pamilya at personal na buhay. Subalit, noong Oktubre taong 2024, nagbalik siya sa politika at naghain ng kanyang Certificate of Candidacy, COC, bilang konsehal sa unang distrito ng Caloocan sa ilalim ng #TimakSyonAtMalasakit. Ayon sa kanyang pahayag, ang desisyong ito ay bunga ng masusing pagninilay, dasal, at mga malinaw na senyales mula sa Diyos. Inamin niyang ang pagbabalik sa serbisyo publiko pagkatapos ng mahigit 10 taon ay isang hamon. Ngunit ito rin ay nagbigay sa kanya ng muling layunin at sigla sa buhay, hindi man tayo pinalad. Lumaban tayo ng patas, aniya. Maraming salamat sa 112K votes. Grabe kayong magmahal, District 1. Pinaramdam ninyo sa akin yan saan man ako nagpunta. Sa lahat ng tumulong at nagtiwala ng walang kapalit, maraming salamat. Hindi po tayo nagtatapos dito. Pahinga lamang po ako ng kaunti at sa tulong ng Diyos matutupad pa rin ang mga pangarap ko para sa inyo nang hindi kailangan ng posisyon, dagdag pa niya. Bagamat hindi pinalad sa nakaraang halalan, ipinakita ni Marjorie ang kanyang malasakit at dedikasyon sa kanyang mga taga-suporta. Sa kanyang mensahe sa social media, ipinahayag niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng nagtiwala at bumoto sa kanya. Ayon sa kanya, ang kanilang suporta ay nagsilbing inspirasyon at lakas upang magpatuloy sa pagsusulong ng mga adhikain para sa kapakanan ng nakararami. Pinili niyang tanggapin ang pagkatalo ng may dignidad at paggalang, at ipinagpapasalamat ang pagkakataong makapaglingkod at makapagbigay ng serbisyo sa kanyang mga kababayan. Ang kanyang karanasan sa nakaraang halalan ay nagsilbing mahalagang aral at paalala na ang tunay na serbisyo publiko ay hindi nasusukat sa pagkapanalo o pagkatalo, kundi sa tapat na hangarin na magsilbi at magbigay ng kabutihan sa nakararami. Bagamat hindi siya pinalad sa pagkakataong ito, ang kanyang dedikasyon at malasakit ay patuloy na magsisilbing gabay at inspirasyon sa mga nagnanais na maglingkod sa bayan. Sa kabila ng pagkatalo, hindi nawawala ang pag-asa at determinasyon ni Marjorie na magpatuloy sa pagsusulong ng mga adbokasiyang makikinabang ang nakararami. Ang kanyang mensahe ng pasasalamat at malasakit ay nagsisilbing paalala na ang tunay na diwa ng serbisyo publiko ay nasa puso at gawa ng bawat isa, hindi lamang sa mga posisyon o titulo. Sa huli, ang kwento ni Marjorie Barreto ay isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga boto o posisyon, kundi sa tapat na hangarin na magsilbi at magbigay ng kabutihan sa kapwa. Ang kanyang halimbawa ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng nagnanais na maglingkod sa bayan ng may malasakit at dedikasyon.